Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, September 25, 2025 Thursday. Patuloy na lumalakas si Opong habang lumalapit sa kalupaan at isa na nga itong severe tropical storm. Nagbago ng konti ang direksyon nito at alamin natin ang mga bagong detalye dito. Mas marami ng lugar ang makakaranas ng tropical cyclone wind signal ngayong araw. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa datos na inilabas ng Pag-asa ngayong umaga, ang sentro ng severe tropical storm Opong ay namataan sa layong 440 kilometers east ng Guian, Eastern Samar. Taglay nito ang maximum sustained winds na 110 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong hangin na umaabot hanggang 135 kilometers per hour. Ang central pressure nito ay nasa 980 hectopascals. Sa kasalukuyan, ito ay kumikilos hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang lakas ng hanging dala nito ay umaabot hanggang 450 kilometers mula sa sentro kung saan mararanasan ng malalakas na hangin at storm force winds. Dahil dito, kasalukuyang nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Catanduanes, sa katimugang bahagi ng Albay, Sorsogon, Northern Samar, gayon din sa hilaga at gitnang bahagi ng Eastern Samar at Samar. Ang mga lugar na ito ay maaaring makaranas ng gale force winds sa loob ng 24 hours na may bilis na nasa pagitan ng 62 hanggang 88 kilometers per hour. May posibilidad ng minor hanggang moderate na banta sa buhay at ari-arian. Nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa natitirang bahagi ng Albay, Masbate, Camarines Sur, Camarines Norte, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro kasama ang Lubang Island, Quezon kasama ang Pulilio Islands, Rizal, Laguna, Batangas, Cavite, Aurora, Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, sa gitna at katimugang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, timog kanlurang bahagi ng Mountain Province, Benguet, timog na bahagi ng Ilocos Sur, natitirang bahagi ng Eastern Samar at Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte. Hilagang bahagi ng Cebu, hilagang bahagi ng Negros Occidental, hilagang bahagi ng Iloilo, Capiz, Aklan, gitna at hilagang bahagi ng Antique, kasama ang Kaluya Island at Calamian Islands, at maging sa Mindanao sa Siargao Island, Bukas Grande Island at Dinagat Island. Ang mga lugar na ito ay maaaring makaranas ng malalakas na hangin sa loob ng 36 hours na may bilis na 39 hanggang 61 kilometers per hour. Bagamat minimal hanggang minor lamang ang epekto, posibleng magdulot pa rin ito ng mga pinsala sa mahihinang estruktura at mga coastal communities. Ayon naman sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa ngayong araw, makakaranas ng 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Catanduanes, Leyte, Southern Leyte at Dinagat Island. 100 to 200 millimeters naman ang mga pag-ulan ang posibleng maranasan sa Northern Samar, Eastern Samar, Sorsogon, Masbate, Samar at Biliran. Bukas, Friday, higit 200 millimeters na mga pag-ulan ang posibleng maranasan sa Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Albay, Quezon at Marinduque. 100 to 200 millimeters naman sa Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Samar at Biliran. 50 to 100 millimeters sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Pangasinan, Cagayan, Isabela, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Cavite, Rizal, Occidental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Cebu, Southern Leyte, kasama din ng Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental. Sa Saturday, September 27, 50 to 100 millimeters pa rin ng mga pag-ulan sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Aklan at Negros Occidental. Ayon naman sa pinakahuling forecast, dapat bigyang diin na hindi lamang sa mismong landfall point mararanasan ang epekto ng bagyo. Kahit nasa labas ng lugar ng direktang tatamaan, posibleng makaranas pa rin ng malalakas na ulan, matitinding hangin at storm surge. Ang track ng bagyo ay maaari pang magbago at posibleng lumihis ng kaunti sa hilaga o timog. Ngunit mananatili sa loob ng forecast
confidence cone. Inaasahang patuloy na kikilos si Opong, pakanluran hilagang kanluran habang papalapit sa Eastern Visayas at Southern Luzon area. Ayon sa forecast track, maaari itong maglandfall sa Bicol region bukas, araw ng Friday, September 26 sa hapon o gabi at tatawid sa Southern Luzon mula Friday ng hapon hanggang Sabado ng umaga. Medyo umangat siya ng konti pahilaga kumpara sa mga naunang forecast. Pagkatapos ay magpapatuloy ito sa direksyong kanlurang hilagang kanluran patungo sa West Philippine Sea at lalabas ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Saturday ng hapon o Sunday ng umaga, September 28. Habang nasa Philippine Sea, patuloy pang lalakas si Opong at posibleng umabot sa typhoon category bago ang kanyang landfall sa Bicol region. Bagamat inaasahang hihina ito habang tatawid sa kalupaan, malaki ang posibilidad na mananatili itong isang typhoon o severe tropical storm kapag nakalabas na ito sa West Philippine Sea. Mataas ang chance na muling lumakas bago ito magtuloy patungong karagatan ng Southern China. Manatiling nakatutok sa mga susunod na update at siguraduhing laging handa. Huwag kalimutang sumunod sa mga abiso ng inyong lokal na pamahalaan at ng Pag-asa. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagtutok dito sa ating channel.